Hinalang tulak ng droga at gun for hire ang nalaga sa drug operation ng PNP sa Maynila. Halos 100 residente naman ang inimbitahan sa presinto. Umaaksyon si Romel Lopez. Hinimatay ang ginang na ito ng ilabas sa Vargas Compound ang labi ng nasa 5 nakaengkwentro ng mga pulis sa Baseco, Maynila. Nanlaban daw ang mga sinasabing tulak ng droga at gun for hire kaya nagkabarilan. Isa sa napatay ang anak ng ginang na ito na kinilalang si Basilio Nuwarin. Ang alam ko po, hindi siya gumagamit. Paano po kayo niya na kung nakasama ang anak niyo na napatay? Wala, plano niyo? Wala pa akong magagawa sa kanya eh. Basta yung tulungan ko na lang yung mga anak niya. Pasado alas 9 ng umaga kanina na magsagawa ng test by ang mga otoridad pero tila nakatunog daw ang mga sospek. Nakakuha sa crime scene ng ilang lighter at sabu sa sachet, maging ang 4 na baril ng mga napatay. Naramdaman nung ating mga suspect na pulis yung kanilang katransaksyon. So nagkaroon ng putukan dito, may habulan pa. Nung pagpasok sa loob, nag-clearing tayo. So nagkaroon ng panlalaban itong mga suspect natin. Matagal na raw minamanmanan ng mga suspect na madalas pumupwesto sa lugar para gumamit ng droga. So remember in the past, 2 weeks, nagkaroon tayo mga shooting incident. Yung iba is related sa drugs. So andito yung yung parang lungga nitong mga gun for hire na to. At the same time po, sila rin yung nag-ooperate sa mga illegal na droga. Todo tanggi naman ang isa sa mga naaresto. Hindi ka nagbibenta ng drugs? Ay, hindi sir. Hindi po sir. Wala po nga po silang nakuha sa akin sir. Drug lang po ako ng time na yun. Bahagya namang nabalot ng tensyon ng lugar nang harangin ng isa nagpakilalang purok leader ang pagdadala ng mga otoridad sa labi ng mga nasawi dahil Muslim umuno ang mga ito. Sino nagtanggal nito? Agad, ikaw ba leader? Bakit tinanggal mo to? Ganto. Yung sabi niya Muslim. Uy, hindi sinagsabing Muslim. Hinahanap pa yung war. Hindi, pero wala kang Wala kang pakialam dito, pare. Hindi mo ang trabaho. Imbestigahan dito eh. Pero wala ring nagawa ang mga residente. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng ilang pang mga nasawi. Nasa 80 residente naman ang inimbitahan sa presinto. Karamihan sa kanila, umaming adik at nangakong magbabago na. Patay sa bypass operation ng isang hinihinalang tulak ng ilegal na droga sa Pasay. Nang makatunog daw kasi ang suspect, bigla itong nanlaban. Nasa gitna na aksyon si Jen Calimon. Nanlaban umano hanggang sa mapatay ng mga pulis ang isang hinihinalang tulak ng droga. Sa Don Carlos, Pasay City, mag-aalas 2 ng madaling araw. Isang bypass operation ang ikinasa sa naturang lugar. Pero natunugan daw ng target na si Jason Rayunan alias Tutoy na setup ang nangyari. Kaya umano ito nagpaputok ng baril. Ang isang kasamahan naman nito, nakatakas. Itong suspect ay may kasamang isang nakamotorsiklo. Yun ang kanilang vehicle. Nagkaroon ng gunfight. So bumunot ng firearm. So nagpalitan ng putok. Hindi alam ng suspect na mga nakapormasyon na yung ating mga operatiba. Dati na raw may kinasangkot ang mga kaso si Rayunan sa Las Piñas. Ex-convict po itong si Tutoy at nasa sa watchlist po namin to. Na-recover kay Rayunan ang isang revolver at 3 sachet ng hinihinalang shabu. Makailang ulit na rin na may napapatay sa bypass operation o di naman kaya ay may natatagpo ang biktima ng summary execution sa naturang lugar. Paliwanag ng mga otoridad, drug hotspot ang naturang lugar. Itong lugar na to is madilim, so walang ilaw, so good to para sa illegal transaction. Iniimbestigahan na ang nangyaring engkwentro. Patay din sa bypass operation ng isang lalaki matapos umanong manlaban sa mga pulis. Pero ang mga kaanak ng biktima, giniit na walang nangyaring operasyon. Umaksyon si Amber Gonzales. Kami na lang magdadala sa Walo yung ginagawa niyo. Iimbestigahan mo ng pulis. Sitawan niyo ako! Nakipagbalyahan na sa mga pulis si Sharon Ancheta. Makuha lang ang bangkay ng kanyang asawang si Arthur matapos itong pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa barangay 153 Caloocan. Pero dahil may prosesong kailangang sundin sa investigasyon, bigo ang ginang. Nang isakay na sa van ng punerarya ang bangkay ng asawa, di na nakapagpigil pa si Sharon at mga kabarangay. Yung mga innocent, pinapatay nila! Pinapatay niyo! Kumukuta ba kayo? Pinapatay niyo! Target umano ng bypass operation si Arthur, pero di pa man ay kakasang operasyon
Nakipagbarilan na raw ito sa mga pulis. In the middle of the deal, may kausap yung pulis, nakatunog, tumakbo. Inabot ng pulis, umabot dun sa residence. Bale, nagkaroon ng bunuan dun sa may pintuan, kaya medyo nawasak yung pintuan. Patay din ang manugang ni Arthur na si Alan Chico na nadamay lang sa engkwentro. Gate pa ng asawa ni Alan, walang bypass na nangyari. Dire-diretso po sila lahat, sila may hawak na baril. Ginawa ko po, tinulak ko po. Siyempre, bahay namin yun eh. Trespassing yun kung tutuusin. Hindi kami papayag ng ganon. Ngayon, ang sabi sa akin ng pulis, pag hindi ka tumigil, puputokan kita. Sa kuha ng CCTV ng barangay, kita ang pagdating na 7 motorsiklong ito. Sa kaya 13 lalaki na pawang mga naka-jacket at nakatakip pa ang mukha. Di malinaw sa CCTV kung sino ang nagpanggap na buyer ng shabu dahil sabay-sabay pumasok sa bahay ang mga operatiba. Na-recover mula sa mga napatay isang machine pistol, isang Uzi at 5 sachet ng hinihinalang shabu. Pero di kumbinsido rito ang mga kaanak ng biktima. May nakatanim pa na baril na osi sa tatay ko, ni paputok nga, hindi yung mahawak yun. Tapos sasawa ko naman shabu, kahit tignan nila yung record nun, kahit sa barangay, walang ganong record yun. Sa halos araw-araw na patayan sa lungsod ng Caloocan, nawawala na raw ang mga residente ng tiwala sa pulisya. Kaya mensahe nila sa PNP. Ayusin niyo yung trabaho niyo. Sana, huwag kayo mandamay kung patayin yung droga, huwag yung tao. Kasi ang lakas yung mandami ng ibang tao, walang ginagawa eh. Wala nagbigay ng pahayag sa panig ng Caloocan PNP ukol sa insidente. Patay sa drug bypass operation ng 2 lalaki sa Caloocan. Pero ang kaanak ng isa sa mga nasawi, tinangging may nangyaring operasyon. Umaaksyon si Amber Gonzales. Pagpasok pa lang sa BMBA compound sa Barangay 120 Caloocan, ito na ang bumungad sa amin. Halos baklasin na ng binatang ito ang harang ng tulay habang nagsisisigaw. Sa eskinita namang ito, inilak na ang gate para di makalabas ang 2 lalaking nagwawala. Pero nagawa pa nitong mambato ng kubyerto sa miyembro ng media. Ang media natin ngayon, kumakapot sa mali. Ang 2 nagwawala, mga kaanak pala ng 60 anyos sa si Benedicto Anas na napatay sa umunay bypass operation kaninang madaling araw. Pero giit ng kanyang mga anak, walang operasyon na nangyari. Natutulog lang daw ang matanda nang pasukin sa kanyang bahay at pagbabarili ng operatiba. Hindi lang 10 putok yung narinig namin, kinorner nila sa loob ng bahay. Hindi pa namin alam kung tinorture nila. Kahit po tingnan niyo po yung tatay, itsura ng tatay ko, butot balat, makakapanlaban pa po ba yun? Matagal na raw tumigil sa paggamit ng iligal na droga si Benedicto, kaya di matanggap ng mga anak nito ang sinapit ng ama na may sakit pa pala sa baga. Hindi gumagamit na ang tatay ko, aminado kami. Pero hindi kami magkakaganto kung talagang hindi siya tumigil eh. Tumigil na yung matagal na. Nagbago na yung magulang namin. Isang Jimmy na kapitbahay ni Benedicto ang napatay din sa operasyon. Di nga nagbigay pa ng pahayag ang mga kaanak nito. Na-recover ang isang sumpak at ilang drug paraphernalia sa 2. Mensahe ng pamilya Anas sa mga pulis. Kung sa akin man mangyari yun, mapatay ako. Hindi ako gumagamit, hindi ako nagtutulak. Paano naman yung maiiwan ko? Sana idaman nyo na lang din. Isang buong pamilya kaagad para maubos. Ayun naman ang hinahabol di ba ng natin? Gobyerno? Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang mga operatiba na nagkasanang operasyon. Tipid din sila sa mga impormasyong ibinigay sa media. 2 tinuturong drug pusher ang napatay sa North Caloocan. Ang bypass operation kasi kagabi, nauwi sa barilan. Nasa gitna na aksyon si Carlo Castillo, exclusive. Mabilis na pinaligiran ng mga tauhan ng District Special Operations Unit ng Northern Police. Ang bahaging ito ng Barrio Concepcion sa Barangay 188 Tala, Caloocan kagabi. Pero bago pa man makalapit ang mga pulis sa target site, ilang putok na ng baril ang narinig mula sa bubungan ng isang bahay. Kaya naman ang ilang residente sa lugar, nagkatakbuhan habang gumaganti ng putok ang mga pulis. Sandaling humupa ang tensyon. Tama, pulis! Lalay! Bago inilabas ang pulis na ito, naiika-ika maglakad.
Saan kayo banda binarel, kuya? Ito, dalawang putok yan eh. Meron pang ito po kung tumama. Pag ano ko, pinutok niya, puk. Ito yan, ito. Ito yung isa. Sa loob ng bahay, patay ang dalawang lalaking kinilalang sina Michael Bangas at isang alias Carlito na kapwa armado ng baril. Ilang sachet rin ang hininalang shabu at mga paraphernalia ang nakita sa mga kwarto na inupahan ng mga napatay para gawin umanong drug den. Nung nakabili yung ating pusher buyer at naibigay yung ating pre-arranged na signal, so ni-raid natin to. So happy na naka-react itong mga nakatira rito. Kaya namutok, pinutukan yung ating mga kasamahan. Yung isang pulis natin, tinamaan sa tagiliran. Ito yung ginagawa nilang drug den. No? So dito, ang information sa atin is na kapag meron silang karga rito, pag may mga shabu sila rito, maraming dumadapo, maraming gumagamit dito sa bahay na mismo. Naaresto rin sa loob ng drug den ang 6 na sinasabing parokyano, kabilang na si Balong Zuleta na pinagbilan ng droga at si Bingbong Panes na tumatayong may-ari at operator ng drug den. Hindi taga rito mga to, sir, di ko kilala. Isa lang ang kakilala ko. Yung isa lang residente namin. Ito, dayo to mga to. Kasi mga bagong mukha na to eh. Ayon pa sa barangay, matunog na mga pusher ang mga naaresto, habang kilala namang mga hold-upper, carnapper at mga gun for hire ang dalawang napatay. Ligtas naman ang lagay ng pulis na nasugatan sa engkwentro